Amen. Let's all be seated. Tayo pong lahat ay makakaupo. Okay, may papakilala ako sa bawat isa. Okay, baka iba sa inyo, kilala nyo na to o kilala nyo na siya. Okay, sa mga hindi naman, I would like you to meet Mai. Ayan. Kilala nyo po ba siya? Siya si Mai Hermano. Okay? Sa mga hindi po nakakilala sa kanya, nakilala ko po siya, of course, dito sa church. And siya po ay dinidisciple ni Pastora Jeng. Okay. So, dumating po sa time na nung nabuntis po si Pastora Steph. Okay. So inisip namin kasi kami lang, wala kaming kasambahay. Okay. So inisip namin, kapag nabuntis at nanganak na si Pastora, mukhang hindi namin kakayanin. So, we prayed for kasambahay. At, kinausap namin si Mai. And then, I think, 2019, pumayag naman siya. At, nag-resign siya sa trabaho niya. Para maging kasambahay namin. Okay. Alam niyo po, nung Bible times, meron ding klase ng servant ang kilalang-kilala ng mga tao. Okay? Tinatawag na bond servant. Okay? A bond servant is a person who serves another in voluntary, willing, and total submission. Originally referring to a slave or servant bound to a master, but in biblical context, often carrying the sense of chosen, devoted service out of love rather than compulsion. So, hindi sila katulad ng mga ordinaryong alipin na walang choice. Hindi rin sila katulad ng isang hard worker na pwedeng umalis kapag gusto nila. Ang bondservant ay isang taong malaya na kusang loob na piniling ibigay ang buong buhay niya sa kanyang master dahil sa pagtitiwala at pagmamahal. So meaning, talagang binigay niya na yung kanyang oras, yung kanyang plano, ang buong buhay niya. So again, hindi siya napilitan, okay, kundi kaya niya ginawa yun kasi naniniwala siya na mas mabuting mapabilang sa isang mabuting master kesa manatiling Panginoon ng sarili niyang buhay. At alam niyo po ba, sa Bible, ginamit din yung word na bondservant nung pinakilala ni Apostle Paul ang kanyang sarili. Romans 1:1, Paul, a bondservant of Christ Jesus. So, nung sinabi niya yan, pinapakita ni Paul ang kanyang identity bilang mananampalataya ng Diyos. Kaya nga ngayong third Sunday ng ating Identified series, mas lalo pang pinapalalim ni Jesus ang ating identity. Sino dito excited pa sa gagawin ni Lord? May I ask everyone to please rise as we give honor reading the Word. Luke chapter 9, verse 24. Kayo po ang babasa. 1, 2, ready? Go. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Kaya nga sa ating third installment ng ating series, ang title natin, Identified as a Bond Servant of Jesus. Tayo manalangin, Lord, salamat, Lord, for giving us an opportunity to worship you, to serve you. Salamat, Panginoon, kasi hindi kami karapat-dapat, O Diyos, pero by your grace, Lord God, sa ginawa mo dun sa cross, malaya kami nakakapagsamba at pinupuri ka sa mga oras na ito. And today, Lord, makita namin yung sarili namin na sumasamba sa iyo sa pamamagitan, Lord God, ng pakikinig ng iyong salita. Naniniwala kami ang salita ay liwanag ng aming buhay at naniniwala kami na ang taong may liwanag, O Diyos, nakikita niya na maayos ang direksyon ng kanyang buhay. Kaya guide us, Holy Spirit, as we study your word. Hayaan mo, Lord God, makinig kami sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin. At lalabas kami dito na tunay nga na pinagpala.
Nawa, Panginoon, naniniwala kami na ang verse na ito ay isang invitation na may kaakibat na desisyon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's all be seated. So pag-usapan natin ngayon, what identifies a bond servant of Jesus? Ano raw yung katangian ng isang bond servant ng Panginoon? So ang panalangin ko ay hindi lang natin maunawaan kung ano ang isang bondservant ni Jesus, kundi magkaroon tayo ng matatag na desisyon na ibigay din ang ating buong buhay sa Kanya. So ano ang katangian ng bondservant ni Jesus? Una-una, the bondservant recognizes the danger of self-preservation. Nauunawaan ng bondservant ang panganib ng pamumuhay para lang sa sarili. For whoever wants to save their life will lose it. So here, bago nilarawan ni Jesus ano ang isang bondservant, inuna niya munang ipakita ang picture ng kabaliktaran nito. Sabihin mo nga, whoever. Yung whoever dito or yung taong ito na sinasabi niya, mukha namang hindi masama. Sa katunayan pa nga, mukha siyang matalino, responsible, mukhang maingat at may direksyon sa buhay. For whoever wants, sabihin mo nga, wants in Greek is telo, ibig sabihin to exercise the will properly by an unimpassioned operation. So hindi ito tumutukoy sa isang biglaang emosyon o simpleng kagustuhan, kundi ito ay sinasadya and continuous decision. Ito yung taong nag-isip, tinitimbang yung mga pros and cons, at pagkatapos, ayun na nga, nag-decide. So, ito yung mga taong nag-decide na, ang sabi niya, susunod ako kay Jesus, pero hanggang dito lang Yes, maglilingkod ako, basta depende. Depende sa sitwasyon. Sila yung mga taong nagdi-decide na, of course, magbibigay ako. Naririnig ko yan every Sunday. May nagte-testify about giving. Oo, magbibigay ako kay Lord. Pero alam ko si Lord yan, mayaman yan eh. Kaya ang ibibigay ko lang, yung sakto lang. Magbibigay ako sakto lang at hindi sobra. Pero madalas, yung sakto niya, minsan wala talaga. Yung bang hindi makakatikim si Lord ng pera niya. Na hindi makakatikim si Lord ng kayamanan niya. Na kung tutuusin, pinanganak siya dito sa mundo na wala naman siyang kadala-dala. Kaya kung anong meron siya, galing kay Lord lahat yun. Pero si Lord hindi makakatikim kahit konti sa kanya. Kasi pakiramdam niya na kapag nagbibigay siya, mawawalan o mauubusan siya. Sila yung mga taong nag-decide na susunod ako, Panginoon, pero gusto ko, ako pa rin yung may control ng buhay ko, ha? So sa madaling salita, ito yung mga taong pinipiling iligtas ang kanilang sarili dahil ang mindset niya, siya ang savior ng kanyang buhay. So dito natin kailangan mas maunawa ng sinasabi ni Jesus. For whoever wants to save their life. Nung sinabi ni Jesus na save their life, hindi lang ito yung physical life na sinasabi dito, ha? Life in Greek is psyche, ibig sabihin breath or principle of life.
Kasama dito o tumutukoy dito yung kanyang buhay, yung kanyang sarili, yung kanyang buong pagkatao, o yung mismong kanyang identity. Kasama rito yung kanyang pangarap, yung kanyang mga plano, mga ambisyon, at yung mga kagustuhan. Including pa dito yung pagnanais niya na siya yung nagdidesisyon o siya yung may hawak ng direksyon ng kanyang buhay. Kaya nga, ang warning ni Jesus ay hindi yung tungkol sa pag-iwas sa self-harm because, of course, every one of us wants to save ourselves pagdating sa self-harm. Sino ba naman taong gusto niyang saktan siya ng kung sino man? Of course, we want to save ourselves. At hindi lang ito yung parang pag-iwas for self-harm or kamatayan, kundi tungkol ito sa mga taong pilit inililigtas ang kanilang sarili kesa magpasakop doon sa person na kaya naman talaga magprotekta sa kanya. Iniiwas niya yung kanyang sariling magpasakop sa paghahari ni Christ sa kanyang buhay. So ito yung taong ayaw niyang isuko ang kanyang agenda, ayaw niyang isuko ang kanyang mga plano, na ayaw isuko sa Diyos ang kontrol ng kanyang buhay, ayaw ibigay kay Lord yung manibela ng kanyang buhay, dahil ang gusto niya, siya pa rin ang may hawak ng bit ng kanyang buhay. At sumasayo pa yan. Nung sample. Na para bang sinasabi niya, Lord, gusto kitang sundan, pero hayaan mo muna na ako masusunod dito. Dito pwede ka, yan, dito. Pero dito sa parte na ito, pwedeng ako masusunod dito. You know what? Isa ito sa malaking challenge sa ating mga nakakilala kay Lord. Hindi yung kung naniniwala ba tayong may Diyos, kundi kung si Jesus nga ba talaga ang Panginoon at Master ng buong buhay natin. Well, kung titignan natin ang perspective ng saving yourself, of course, tama naman yan. At yan ang ganito ang pamumuhay sa mundo kasi maraming taong gusto sumira ng buhay natin. Marami rin taong gustong sumira ng pamilya natin. So we need to defend ourselves. We want to save ourselves. Ganito ang kalakaran sa mundo. Ingatan mo yung sarili mo. Walang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Yan ang sinasabi ng mundo sa atin. At para sa mundo, ang ganitong mindset ay katalinuhan. It is being responsible. It's being steward. Being practical. Pero habang ang mundo ay nagsasabing, tama ito, si Jesus naman nagbibigay ng ibang perspective. Maliwanag ang sabi niya, surely na ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Hindi niya sinabing posibleng mawala. Ang sabi niya, mawawalan talaga. Walang kondisyon at walang exemption. Na ang taong ginugugol pala ang kanyang buhay sa pagsisikap na iligtas ang kanyang sarili, iligtas ang kanyang identity, iligtas ang kanyang kontrol sa buhay niya, sa bandang uli, matutuklasan niyang sayang lang ang kanyang effort saving himself. Sabihin mo nga, self-preservation. So ano ang itsura ng self-preservation? Ito yung, oo nga, kilala niya na mayroong Diyos. Alam niya na may Jesus na namatay sa cross para sa kanya, para i-save siya. Nagsisimba siya. Pero ayaw niya namang ipagkatiwala ang kanyang buhay kay Jesus. Yung alam niya na may pinapagawa ang Lord sa kanya, pero mas pinipili pa rin niya yung safe
and comfortable way of life. Kasi alam niya na kapag naging sold out siya kay Jesus, marami talagang persecution, marami talaga siya makakaaway, even ang kanyang pamilya makakaaway niya. Kaya ano lang siya? Playing safe. Kapag may pagkakataon na pinapashare na siya ni Jesus ng word niya sa kanyang family, sa kanyang school, sa kanyang trabaho, pero alam niya na mape-persecute siya, pero sabi ng Lord sa kanya, do not be ashamed of my word. Pero parang wala siya napapakinggan, parang wala siyang naririnig. Why? Kasi kapag nag-stand out ako sa kumpanya ko, dahil ito ang gusto ni Lord, magiging matapat ako, hindi ako mangungurakot, hindi ako uuwi lahat ng maleta. Baka nasa inyo yung iba. Baka mapahamak ako. Safe lang ako. Walang kaaway, walang panganib. Basta safe lang ako. Sabi mo sa katabi mo, self-preservation. Yung binibigay natin kay Lord, yung Sunday, pero parang tayo pa rin ang may hawak ng Monday hanggang Saturday. Yung handa tayong sumunod kay Jesus, basta hindi lahat isusuko, ha? Konti lang. Bigyan mo naman ako. Yung mahal nga natin si Jesus sa salita, pero sa actual natin paumuhay, mas mahal natin ang ating reputation, mas mahal natin ang ating security, at gusto natin hindi ginugulo ng Diyos ang ating plano. Hello! Nakita niyo po ba kung ano ina-expose ni Jesus dito? Hindi lang niya kinakausap yung mga taong hayagang tumatanggi sa kanya, kausap niya rin dito yung mga taong gusto nga siya, pero gusto ring manatiling sila pa rin ay may-ari ng kanilang buhay. Ito yung mga taong gusto yung kaligtasan niya, pero nililigtas pa rin nila ang kanilang sarili. Bakit ka pa naghanap ng Savior kung ikaw na rin naman ang Savior ng buhay mo? Pakitapik mo nga yung katabi mo. Kung medyo natutulog, pakisampal mo na malakas. Kung natutulog, okay? Yung gusto ng reward, pero ayaw ng sacrifice. Last Sunday na pag-usapan natin, yung sinabi ni Jesus, take up your cross daily. Ito yung araw-araw na inaanyayahan tayo ni Lord na kailangang may mamatay sa sarili natin. Ibig sabihin, mamatay yung mga bagay na alam nating hindi na gusto ni Lord. Pero ano nga ba mangyayari kapag we're not carrying that cross? Ano ba ang mangyayari kapag ibinaba natin yung cross and then muli nating pinulot ang dati nating buhay? Ano mangyayari? Well, unti-unti lang naman nating sinisimulang mawala ang mga mismong bagay na pilit nating iniingatan. At ito nga ang nakita ng isang bondservant. Woo! Nakita ko to, sabi ng isang bondservant. Naunawaan niya na ang self-preservation ay hindi tunay na security, kundi isang ilusyon. Listen, ang pinakamalaking panganib ay pilitin mong hawakan ng buhay mo at makalimutan mong hindi naman talaga ito sa'yo. Hello? Pinanganak ako ng tatay at nanay ko at sila ang nagbigay ng buhay sa akin. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Nung binigyan ka ba ng buhay ng Diyos, nagreklamo ka? Ba't mo ako binuhay? Nagreklamo ka ba? Kung hindi tayo nagreklamo nung tayo binigyan ng buhay, huwag ka rin makreklamo kung kukunin niya na ang buhay na yan.
Amen? And so, bakit ka natatakot mamatay? Sa'yo ba yung buhay mo? Sino dito natatakot mamatay? Of course. Pero alam naman natin na lahat tayo mamamatay. Pakitapik mo ang katabi mo, sabi mo, uy, mamamatay ka rin. At hindi natin alam kung kailan yan. So kung wala kang kontrol ng kamatayan, ibig sabihin, hindi mo hawak at hindi ikaw may-ari ng buhay mo. Can I hear amen? And so, ang buhay na pilit natin kinokontrol, ang identity na ayaw nating isuko, at yung kinabukasang gusto na lang natin na tayo ang nagdidikta, well, yan mismo ang unting-unting mawawala. Samantalang ang buhay na isinuko kay Christ, yan ang buhay na totoong iniingatan ng Diyos. Kaya ang unang pagkakilanlan ng isang bondservant ni Jesus ay ito, kinikilala niya mapanganib ang self-preservation. Yung self-preservation to the point na ikaw na yung nagmamanage ng buhay mo, ikaw na yung nagmamaneho ng buhay mo sa halip na ipagkatiwala natin sa totoong may-ari ng buhay natin. Na dapat mga kapatid, hindi tayo nalilinlang ng ilusyon na ligtas tayo kapag tayo may kontrol ng buhay natin, na ang katotohanan, maliligtas lang ang ating buhay kapag hawak ito ni Jesus. Palakpakan natin si Lord. Amen. Pakitapik mo ang katabi mo, okay ka pa? Okay ka pa? May pangalawa pa. What identifies a bondservant of Jesus? Ano ang katangian ng isang bondservant? Number 2, bondservant makes the decision of total surrender. Pinipili ng bondservant na isuko ang kanyang buhay sa kanyang master. Luke 9:24, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. So pagkatapos ipakita ni Jesus ang panganib ng self-preservation, ngayon naman pinapakita niya yung tamang response dito. And this is the turning point of the verse. Sabihin mo nga, loses. Hindi yung umiilaw na ginagano nyo, ha? Loses in Greek is apolimi. Ibig sabihin to destroy utterly or to kill. Ito yung hindi ito yung aksidenteng pagkawala na parang isang taong ninakawan or yung kinuwanan na laban sa kanyang kalooban, kundi ito yung kusang loob, sinadyang pagsuko. Talagang pinakita talaga na nilus o nalos ang kanyang buhay. Ito yung taong nakita yung halaga ng pagsunod kay Christ. Alam mo yun talaga inalam niya na pambira. Ang buhay Kristiyano pala hindi kain-tulog lang. Na ang buhay Kristiyano ay hindi hale-haleluya lang. Na ang buhay Kristiyano pala, pag tinanggap mo si Christ, and you are calling yourselves a follower of Him, kung susunod ako kay Kristo, edi susundan ko rin kung saan siya pumunta. Si Jesus ang pumuntang kamatayan. So mamamatay din ako. Inalam niya yun. Oo nga, pambira. Mamamatay pala talaga. Bakit? Pambira, sa pagsunod mo sa Panginoon, mamamatay na yung pride, mamamatay na yung kasakiman, mamamatay na yung mga kalukuhan na hindi na bagay sa buhay Kristiyano. Araw-araw pala talagang namamatay. So, inalam niya yon. Kaya kapag dumarating yung mga pagsubok sa buhay, hindi niya, of course, nahihirapan siya, pero hindi siya basta-basta tumatalikod sa Diyos kasi alam niya yung desisyon niya nung tinanggap niya si Jesus, kamatayan ang kasunod. No?
na inalam niya na, oo, ang pagkakilala pala kay Lord talagang mape-persecute ka. Bakit? Cute ka eh. Sa harapan ng Diyos. Sa pagsunod pala sa Panginoon, may mga sacrifice. Alam niya yun. At nung nalaman niya, nag-decide siya, it's worthy pa rin na sundan ng Panginoon. Kaya ang ginawa niya, binitawan niya ng kanyang buhay from His hands to the hands of Jesus. Yan ang identity ng isang bondservant. Isang malayang tao na kusang pumili sa kanyang Panginoon. Lumapit at tinirap ang kanyang sarili at nagsabing, hindi na po ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ikaw na ang may-ari ng lahat-lahat sa akin. Listen, this is not a half-hearted or pansamantala lang, hindi lang kapag convenient, kundi buong desisyon, sa'yo na ako. At yan mismo yung panawagan ni Jesus sa ating lahat, na nung sinabi niyang, lose your life, Jesus is saying, lose your life for my sake. Ialay mo yung buhay mo para sa akin. Yun ang sinasabi ni Jesus, but whoever loses their life for me, sabi ni Jesus. For me in Greek is heneken emuo, ibig sabihin for my sake, on my account, or because of me. Ibig sabihin, hindi tayo tinawag ni Jesus na isuko ang buhay natin dahil requirement lang or ginagawa natin ito sa simbahan, kundi sinusuko natin ating buhay dahil si Jesus lang ang karapat-dapat pagtiwalaan ng buong buhay natin. Tandaan natin na ang pagkakristyano ay isang relasyon kay Jesus. Christianity is not a religion. It is a relationship to Jesus. Na siya yung sinusunod natin, pinagkakatiwalaan natin, at siya ang pinaglalaanan natin ng ating buong buhay. So our surrender is to a person, and that person is Jesus. Kaya napakalaga ng sinabi ni Apostle Paul sa Galatians 2:20. Ang sabi niya, I have been crucified with, and I no longer live, but Christ lives in me. Again, hindi siya sumurrender sa isang religion, sumurrender siya sa master niya. And who is that? Christ Himself, ang anak ng Diyos, na siyang namatay at muling nabuhay, magkaroon lang tayo ng buhay. Kaya nga, kung meron mang karapat dapat na pagkatiwala ng buong buhay natin, walang iba kundi si Jesus. Remember, hindi tayo ang unang nag-sacrifice at nag-alay ng buhay, nauna siya. Kaya nga, kapag tinatawag niya tayong isukong ating buhay sa Kanya, hindi siya humingi ng isang bagay na siya mismo ay hindi niya kayang gawin. Kaya ang panalangin ko sa bawat isa na kung paano nagkusa ang Panginoong Hesus na isuko ang kanyang buhay sa Ama at mamatay sa cross para isave tayo, magkaroon din tayo ng matalino. Sabi mo matalino. Magkaroon tayo ng matalinong desisyon na isuko ang ating buong buhay bilang bondservant ng Panginoong Hesus. Yung bang masabi natin kay Jesus na, Lord, ang buhay ko ay hindi sa akin, kundi sa iyo. Na lahat ng mga plano ko, pangarap ko, kinabukasan ko, lahat na meron ako, sa iyo na. Na every time na nagsishare tayo ng gospel, nagre-restart tayo, nagpa-follow up, nagla-light group, nagsisimba, nagpapadisciple, alam mo, lahat ng ginagawa mo ito sa Panginoon,
ay hindi ito kasayangan ng oras. Amen? Kasi ang mindset mo before, ang maglingkod at sumunod sa Panginoon ay kasayangan ng oras. Bakit hindi ko na lang ibuhos sa trabaho ko? Dito, kikita ko. Dito sa pagsimba, may kita ba ako dyan? Wala naman akong kita dyan. That is self-preservation. Yung paglilingkod na inuubos ko yung oras ko, ganyan-ganyan. Di sana, pinagtrabaho ko na lang yan. Kaya nga pag Sunday hindi ako nagsisimba, nagtatrabaho na lang ako. Bakit? Mas may kita doon. Pakitapik mo ngayon katabi mo. Buti nandito ka ngayon, kamo. Kasi ang mindset ng maraming tao, bakit hindi sila naglilingkod sa Diyos? Bakit hindi sila nagmiminisi? Bakit kasayangan lang ng oras? Pero ang sabi ng Panginoon, lahat na magsasayang ng oras para sa akin, ang siyang magkakaroon ng totoong buhay. Kaya pakitapik mo yung katabi mo, huwag niyang titignan na kasayangan ng oras ang paglilingkod kay Jesus. Na sa bawat buong pusong paglilingkod, buong pusong pagmiminisi at pagsunod, ito ay kagalakan ng puso, kagalakan ng ating kaluluwa. Amen. And ang desisyon na ito ay hindi dapat seasonal lang o depende sa sitwasyon kung convenient. Dahil ang bondservant ay hindi araw-araw nakikipag-negotiate sa kanyang Panginoon. Lord, pwede ba ngayong araw na ito 5% lang ibibigay ko? Lord, pwede ba itong araw na ito 10% lang ang pagsunod ko o 15 o 20% but not in full? No. Walang bondservant ang araw-araw na nakikipag-negotiate sa kanyang Panginoon. Ang desisyon ay dapat taus-puso, araw-araw na sinasabuhay at araw-araw na pinatutunayan. Yung araw-araw na bumabangon tayo at nananalangin, Lord, ano yung nais mong gawin ko sa iyo ngayon? Na hindi lang tayo cross-bearers. Amen? Tayo rin ay bondservants. Ang bondservant ay araw-araw na nagpapasan ng kanyang cross dahil matagal na niyang napagpasyan na ang kanyang buhay ay pag-aari ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen. Pakitapik mo yung katabi mo. Kaya pa? Kaya pa? Yung iba, kaya pa? What identifies a bondservant of Jesus? Ano ang katangian ng isang bondservant? Pangatlo and the last, the bondservant discovers the destiny of true life. Nalalaman ng bondservant ang tunay na buhay ay kay Kristo lang matatagpuan. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Listen, kung hanggang lose your life lang ang sinabi ni Jesus, talagang napakabigat ng kanyang pinapagawa sa atin. Pero, praise God, hindi doon nagtapos ang kanyang sinabi. Dahil dinagdag niya ang napakagandang pangako. And what is that? Will save it. Ito yung greatest reversal ng kaharian ng Diyos na sumasalungat sa lahat ng logic ng mundo. Pansinin niyo ang pangako ni Jesus. Kung paanong totoo ang warning sa unang part ng verse na we will lose it, ganun din ka-sure ang kanyang pangako sa huling part na will save it. Again, bago pa man natin isukong ating buhay kay Christ, tandaan natin na una nang ibigay ni Christ ang kanyang buhay sa atin. Sino dito may asawa? Taas nga ang kamay. Taas ang kamay na may asawa. Okay, baba ang kamay. Sino dito mahal niya ang kanyang asawa? Taas ang kamay. Ba't umunti? Taas ang kamay ng mga may asawa. Okay. Ayan. Masaya ba kayo sa asawa niya? Taas ang kamay ng masaya sa kanyang asawa. Lalong pahunti ng pahunti .
papayag ka ba yung asawa mo, binigay niya ang 100% niya sa'yo, tapos siya, ikaw, ang binigay mo lang 50%, papayag ka? Anong papayag ka? Of course! Binigay mo sa kanya ang buong buhay mo, binigay mo sa kanya yung 100% na ikaw. Pero yung ibibigay niya sa'yo, kalahati lang. That is not relationship. Hello? Kung kayo ay nagpapartihan, ito lang ibibigay ko sa'yo, ikaw ito, ganyan. That's not a relationship. Amen? Kaya kayo nagpakasal, kaya kayo ay nagmamahalan at hanggang ngayon kayo pa rin, kahit minsan mabaho na yung amoy niya, pero dahil sa sobra mong pagmamahal sa Kanya at willing kang tanggapin lahat, yun ang relasyon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, I have a relationship sa iyo, Panginoong Jesus. Siya binigay ang 100%. Kasi bibigay mo lang kay Jesus your 5%, 10%, 15%, 20% ng iyong pagmamahal. That's not a relationship. Hello? Hello? Kaya nga, kapag tinatawag tayong isuko ang ating buhay sa Kanya, hindi ito para mawalan tayo. Ito ay para matagpuan talaga natin yung tunay na buhay sa taong may relationship sa Diyos. Na yung buhay na pilit nating hinahawakan, listen, na yung buhay na pilit nating hinahawakan at pinapangalagaan, yun din yung buhay na nais niya namang iligtas. Kasama rito yung pagkatao at ang ating identity that if we are concerned of our lives, if we are concerned of ourselves, concerned tayo sa pamilya natin, concerned tayo sa trabaho natin, sa pag-aaral natin, kung concerned tayo doon, mas concerned ang Diyos doon. At alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas lahat sa buhay natin. Amen? Hindi natin kayang buhatin ng lahat. And this is the problem. Hindi ka na makatulog, kakaisip dyan. Hindi ka na makatulog sa mga pinagdaraanan mo. Anong gagawin ko bukas? Yung pamilya ko, yung anak ko, yung trabaho. Tingnan mo yung katabi mo. Parang wala pa rin siyang tulog hanggang ngayon. Kaya dito siya nakakatulog sa church. Nagsimbang walang tulog, umuwing kumpleto ang tulog. Sa dami ng kanyang iniisip, dumarating sa time, hindi niya na malaman kung tao pa ba siya o taong orasan. That is the problem. Kapag ang isang bagay, ginagamit mo siya sa isang purpose na hindi naman siya na-create o na-invento doon, masisira siya. Tama ba? Tama ba? Like for example, itong mic. Para saan itong mic? Para marinig niyo ako. Ang ginawa mong pang martilyo. Masisira to. Masisira to. Tama? Ganon din ang buhay natin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para ma-anxious sa buong araw. Kakaisip sa mga bagay na hindi mo naman sure kung talagang mangyayari. Yun ang problema sa atin lahat.
ginagawa natin ang isang bagay na hindi naman dapat nating ginagawa. Kaya nga meron tayong Diyos na kayang mag-isip ng lahat-lahat sa atin dahil siya lang yung Diyos. Ngayon, pipilitin mo yung sarili mong maging Diyos na isipin lahat ng mga pinoproblema natin sa buhay natin at lahat at gusto natin gawin natin lahat din yun, protektahan yung sarili natin, kaya doon tayo unti-unting nasisira. Pakitapik mo yung katabi mo. Okay pa ba siya? Kaya nga sinasabi ni Jesus sa atin, okay lang po ba tayo? Okay lang po ba tayo? Ha? Can I hear amen? Kaya nga sinasabi ni Jesus sa atin, na habang pilit nating hinahawakan ng ating buhay, lalo itong nawawala. Pero pag pinagkatiwala natin ito sa Kanya, doon natin matatagpuan ang totoong buhay. Ano ba ang mangyayari? Ano ba ang mararanasan ng isang bondservant na binigay niya ang buhay niya sa Panginoon? Number 1, a life set free. Kapag pinagkatiwala natin ating buhay kay Jesus, hindi na natin kailangan kontrolin ang lahat. At hindi na natin kailangan mabuhay para patunayan ang ating sarili. Bakit? Dahil alam nating nasa kamay na ng Panginoon ang ating mga buhay. Ano ang mararanasan ng bondservant ng Panginoon? A life filled with purpose. Kapag si Jesus na ang master natin at may hawak ng buhay natin, hindi tayo mawawalan sa direksyon ng buhay. Ano pa mararanasan ng bondservant? A life secured forever. Ang bondservant ay may pag-asang walang hanggan. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Amen? Dahil alam niya ang kanyang tunay, alam niyang ang tunay niyang buhay ay ligtas na kay Christ. Dahil nabuhay muli si Jesus, sigurado rin ang buhay na walang hanggan ng mga taong nasa Kanya. Listen, ito ang buhay na pinapangako ni Jesus. Listen, kapag ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, hindi ka nawawalan. Sa Kanya mo pa nga matatagpuan ang buhay na plano niya para sa iyo. Buhay na malaya, buhay na may direksyon, at may pag-asang walang hanggan. Like church, we are identified as bond-servant of Jesus. Hindi lang tayo sumusunod kay Jesus at natututo mula kay Jesus, tayo ay kay Jesus. The follower walks behind Jesus. The disciple learns from Jesus. And the bondservant belongs to Jesus. Kapag tunay tayong na kay Jesus, listen, hindi natin winawaldas ang ating buhay, kundi doon pa lang natin ito tunay na natatagpuan. Amen? Kaya nga, the question is, ang tanong ni Jesus ay hindi lang susunod ba tayo sa Kanya? Ang tanong niya sa atin, handa ba tayong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat? Tandaan natin, hindi tayo tinawag ni Jesus na isuko ang ating buhay dahil gusto niya tayong mawalan. Tinatawag niya tayong magtiwala sa Kanya dahil alam niyang sa Kanya lang natin matatagpuan ang meaningful life. Kaya nga kung meron man tayong isang katotohanan na iti-take home, ito yon. Hindi tayo ang tunay na may-ari ng ating buhay. Tayo ay kay Kristo. Christi sumos non nostri. Ibig sabihin, we belong to Christ, not to ourselves. Sino po sa atin dito maraming natutunan? Kaya nga kung meron kang natutunan, ito ang gagawin mo. Number 1, you examine your heart. Meaning, may mga bagay pa ba o bahagi sa buhay mo na pilit mo pa rin hinahawakan at ayaw mo pang isuko sa Panginoong Hesus? Baby, ito yung iyong schedule. Oras. Ayaw pa ipagkatiwala sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong finances, ang iyong relasyon, ang
ang iyong career, pati yung pangarap at reputation. Maliwanag ang sinabi ni Lord. Pag pinotektahan mo to, mawawala yan sa iyo. Pero kapag binigay mo sa Kanya lahat ng ito, siya nang bahala rito. Kapatid, nais ni Lord, huwag ka nang ma-anxious dyan. Gusto Kanyang bigyan ng peace of mind. Sino dito gusto ng peace of mind? Pero hindi natin mararanasan ng peace of mind na galing sa Diyos kung ikaw ang may hawak pa rin ng iyong buhay. Hindi pipilit ni Lord ang Kanyang sarili sa mga taong ayaw sa Kanya. But if we will allow Him, Lord, take over, mas matalino ang Diyos sa iyo. Kung matalino ka, alam mo ang pasikot-sikot ng buhay, mas alam ni Lord ang pasikot-sikot ng buhay. Kaya hingin mo sa Panginoon na ipakita niya sa iyo kung saan ka pa rin ba nabubuhay sa self-preservation. Na ipakita ni Lord ang mga bagay na hindi mo pa naisusuko sa Kanya. Pangalawa, you entrust your life to Jesus. Kung ang buhay mo ay hindi naman talaga sa iyo at kay Lord yan, bigay mo na kay Lord. Pagkatiwala mo na. Huwag lang yung bahagi o huwag lang yung isang part. Ibigay mo sa Kanya ng buo. Ang buong puso mo, kabuhayan mo, pamilya mo, pangarap mo, kinabukasan. Meaning lahat ng ikaw. Kasi si Jesus lang ang karapat-dapat na pagkatiwalaan ng buong buhay natin. Kaya nga panalangin ko, masambit mo kay Lord na ang buhay mo ay hindi na sa iyo, kundi sa Kanya. Na si Jesus ang iyong Panginoon at mangyari ang kalooban niya sa buhay mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Sa halip na kontrolin ng buhay at mangamba, sumunod, maglingkod, magsayang ng oras para sa Kanya. Kasi doon tayo magkakaroon ng totoong buhay. And number 3, exemplify your bondservant identity. Tandaan mo, paglabas natin sa simbahan na ito, doon palang magsisimula ang pagkakataon nating ipakita sa buong mundo our identity as bondservant. Saan man tayo dali ng Diyos, sa loob ng ating pamilya, sa bahay, sa community, sa ating trabaho, sa school, sa negosyo, ipakita natin ang buhay ng isang taong ibinigay ang kanyang buhay kay Jesus. Kaya nga simula bukas, bago ka magsimula sa iyong araw, after mong manalangin, sabihin mo, Lord, ano yung gusto mong gawin ko sa iyo? Ngayon, I am your servant. I am your bond servant. Kung may pagkakataon tumulong ka sa isang tao, tumulong ka. Tandaan mo, ang sabi ng salita ng Diyos, kung meron kang pagkakataong gumawa ng tama ngayon at hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. Kaya kapag may pagkakataon, tumulong ka. Kung may pagkakataong magpatawad ka. Kung may pagkakataong mag-share ka ng salita ng Diyos, you share that word to a person na dinadarang na sa iyo ng Panginoon. Listen, hindi lang sa salita nakikilala ang isang bondservant, nakikilala siya sa paraan ng kanyang pamumuhay. So again, exemplify your bondservant identity. Ipakita sa araw-araw ang buhay na tunay na pag-aari ni Christ. Pangalawa, entrust your life to Jesus. Pagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya and examine your heart. Meron pa bang self-preservation na kailangan ng isuko sa Panginoon? Amen. Noong 2022 po, umalis na si Mai. Kasi malaki na rin si Rejoice, mukhang kakayanin na namin. Tapos sabi ni Mai, gusto niya na rin bumalik sa bahay nila,
makapag-spend din ng time sa kanyang family. So ngayon ay 2026 na. Ang prayer namin sa Panginoon, lalo na ako, naglalambing ako kay Lord na, kasi 2 babae yung anak ko, Lord, gusto ko pa magkaroon ng isa palalaki naman. At naniniwala ako na hindi namin kakayanin na kung sakaling magbuntis ulit si Pastora, kasi wala kaming kasambahay talaga eh. So kami lang lahat, luto, laba, ganyan. Tapos meron akong 2 anak. Tapos full-time ako dito sa church. Kaming 2. Talagang mahirap. Tapos kung magbubuntis siya, tapos manganganak, mag-aalaga ng bata, hindi namin kakayanin. Kaya sabi ko, May, pwede balik ka na. Kasi pag nabuntis si Pastora, hindi namin kakayanin. Pero hindi niya man sinabi ng verbatim, pero parang sinasabi niya, Tay, hindi na po ako babalik sa inyo because I am a bond servant of Jesus. Ha? Anong bond servant? Kasi po, yung dati naming kasambahay ay servant na talaga ni Jesus. Si May po ay tinawag ng Lord as a function of a pastor. Naging pastora po si May. Siya po yung nag-start ng gawain natin, ang outreach sa Light Church, Kabanggan, Zambales, na ngayon po ginagamit ng Panginoon. At yung mismong family niya po, nakakilala sa Panginoon at ginagamit na ni Lord para sa gawain doon. Nakakalungkot po kasi wala po kaming kasambahay. Siguro, kinakabahan. Pag naging kasambahay, magiging pastora din. Malungkot, pero masaya. Bakit? Mas masarap tignan si May, hindi nga namin kasambahay, pero totoong bond servant na ni Jesus. Ibig sabihin, nakita niya ang kanyang buhay na hindi na lang sa kanya, kundi kay Jesus na. Tatayo po tayong lahat. Can we close our eyes? Alam ko kanina ka pa kinakausap ni Lord. And a question for all of us here. As a respond dito sa mensahe ng Diyos sa ating lahat. May mga bagay pa ba sa iyong buhay na alam mo sa sarili mo, hindi mo patuluyang naisusuko kay Jesus? Alam mo sa sarili mo na maybe nakapokus ka saan? Sa trabaho mo, sa karir mo, sa negosyo mo. Well, walang problema dyan. Part yan ng ating pamumuhay. Pero to the point na na-anxious ka na, nagiging aligaga ka na, at dumarating sa time, nakapokus na ang buong buhay mo, ang isip mo, sa affairs ng mundo. Nakapokus na yung utak mo sa trabaho, sa pag-aaral,
Walang masama dyan, pero kapag sumobra to the point na wala ka ng kaisipan para paglingkuran, sambahin ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, diyan na magkakaproblema ang buhay natin. Kapatid, hindi ka nilikha ng Diyos para ubusin ang iyong buhay sa pagkamal ng salapi. Hindi ka nilikha ni Lord to acquire gold, to acquire glory, to acquire anything in this world. Hindi ka nilikha ni Lord para dyan. At ang nakakalungkot, iyan ang takbo ng mundo. Go for the gold, go for the glory. Kunin mo lahat ng girls, kunin mo lahat ng guys. Accumulate everything. Dahil kapag hindi mo ito ginawa, mawawalan ka na ng purpose, at ang buhay mo magiging malungkot. That's what the world is saying. That's the world's perspective. Pero kung lalalim tayo, ang trabaho, pag-aaral, at mga kailangan natin dito sa mundo, ay pangmundo lang. Pero tandaan natin, meron pang buhay after this. At yung buhay natin dito sa mundo ay gatuldok lang ng napaka-vast na buhay natin sa kabilang buhay. At kung paano natin ibuhay ang buhay natin ngayon ang magdedetermine kung saan at gaano katagal ang buhay natin after this life. Kung mamumuhay ba tayo sa kapayapaan o mamumuhay tayo sa punishment dahil hindi tayo nagsayang ng oras for our Savior, for our Master, for our King, for our Jesus. Kasi ang mindset natin, kasayangan lang ng oras ang paglilingkod sa Diyos. Kasayangan lang ng oras ang relasyon sa Diyos. Walang pera dyan. Wala kang mapapala dyan. Kapatid, ang salita ng Panginoong Yesus ay totoo. It can be a warning for you. It can be an awakening for you. Kaya nga sa mga oras na ito, ang sabi ng salita ng Diyos, kung sino ang gustong isave ang kanyang sarili, ay siyang mawawalan nito. Pero yung mga taong ilulus, sasayangin in a way, ang kanyang buhay kay Jesus, ang siyang magkakaroon nito. Kapatid, talinuhan mo yung desisyon mo sa buhay. At ang pinakamatalinong desisyon ay ialay ang buhay sa Diyos na nagbigay nito. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa mga oras na ito, tandaan mo, bago ka bigyan ng Panginoon ng salita na ibigay ang buhay mo sa Kanya, inuna niyang ibigay ang buhay niya sa iyo. Maligtas ka lang. Kaya kung sinasabi mo ngayon, Lord, pagod na ako sa paghawak ng buhay kong ito at gusto ko na ipagkatiwala sa iyo, maaari yung bang itaas ang iyong dalawang kamay bilang sign ng pagsuko sa Panginoon, bilang sign ng pagtalima sa Kanyang salita, bilang sign na si Jesus na
ang gusto mong maghawak ng iyong buhay. See that cross, I see freedom. Hallelujah. See that grave, I see Kailangan Jesus. mong mapalaya. From death to life, Mapalaya I sa see kaisipan ng mundo. Christ. And no one's Mapapalaya lang tayo when I whenever see that cross I see freedom. na pinag-alaya ni Jesus ng kanyang buhay. Maligtas lang tayo. Sa pagtaas mo ng iyong kamay, pinapakita mo, Lord, hindi ako ang may hawak ng buhay ko. Kapag pipilitin kong hawakan ng buhay ko, mapapahamak ako. Pero kung ipagkakatiwala ko ang buhay ko, magkakaroon ako ng totoong buhay na plano mo, na nais mo. Ang buhay na ito ay para sa iyo. Hallelujah, hallelujah. When I see the cross, hallelujah. Oh, when I see the cross, hallelujah, hallelujah. Nagpapakumbaba po kami, O Diyos. Wala po kami maitatago. Alam mo, yung mga bagay na hindi pa namin totally na isusuko sa iyo. Sa mga bahagi ng buhay namin, hindi namin na isusuko sa iyo, yun yung mga bahagi kung saan kami na-anxious, kung saan kami nababagabag, at kung saan kami nawawalan. Kaya sa mga oras na ito, O Diyos, damang-dama namin yung pag-ibig mo, yung kalinga mo, yung concern mo sa amin. Kaya dumating sa time, dinala mo yung cross, napako ka, namatay, para ipakita mo sa amin kung gaano mo kami kamahal at willing kang daanan, pinagdaanan mo yung mga bagay na sana pupuntahan namin, pero hindi na namin mararanasan dahil sinave mo na kami. At yun lamang masisave ay yung mga taong nagsuko ng buong buhay sa iyo. Kaya Panginoong Hesus, patawarin mo po kami. Patawarin mo kami sa aming kayabangan. Kala namin kaya namin lahat. Kala namin kaya namin mamuhay ayon sa aming sarili. Pero sa pagpuprotekta namin sa aming sarili, nawalan pa kami. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, ayaw naming mawala ang lahat. Gusto na namin pagkatiwala sa iyo. Kaya Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, tumatayo kami at iniiwan namin ang trono ng aming buhay. Panginoong Hesus, pinapaupo ka namin sa trono ng aming buhay bilang boss, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At naniniwala kami, O Diyos, na sa mga oras na ito, nagdi-decide kami na simulan ngayon ang buhay namin na totoong nagdesisyon, totoong nag-isip, totoong nag-decide na ang buhay namin ito ay para sa iyo at anuman ang mararanasan namin sa pagsunod sa iyo
ay tatanggapin namin dahil naniniwala kami, no servant is greater than his master. Kung ano ang pinagdaanan mo, yun din ang pagdadaanan namin. Kung may pinagdaanan kang pagsubok, pagdadaanan namin. At kung ikaw ay namatay, yun din ang pagdadaanan namin. Pero ikay muling nabuhay at kami rin ay muling mabubuhay. At pupunta sa iyong kaharian at doon mararanasan namin ang totoong buhay na pinagkakalob mo sa amin. That's why today we are deciding that we will follow you all the rest of our lives. Come on, raise up your hands. We have decided I have decided to follow. follow Jesus. No turning back. Turning back. No turning back. Turning back. Come on, raise up your hands. I have. Decided to follow Jesus. Hallelujah, hallelujah. No turning back. No turning The cross before. back. The cross. Before me, the world behind No me. turning back. No No. turning back. No. Turning back. Hallelujah. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning Because He is enough. back. Because Christ is enough. Christ Hallelujah. Come on, all together now. Christ is enough. enough for me. Come on, say it to the Lord. Christ is Si Jesus lang sapat na. for me. Everything I need is in you. Hallelujah. Everything I need. Salamat, Panginoon. Dahil bago mo pa kami tawagin, ibigay ang aming buhay sa iyo, nauna mo nang ibinigay ang iyong buhay para sa amin. Ngayon, buong puso namin pagkakatiwala sa iyo ang aming buhay. Hindi na kami nabubuhay para sa aming sarili, kami ay sayong sayo na. Ikaw ang aming Panginoon at nais naming sundin ang iyong kalooban sa bawat araw ng aming buhay. Tulungan mo kaming mamuhay bilang tunay na bondservants mo. Bigyan mo kami ng pusong laging handang maglingkod dahil mahal ka namin. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming pagmiministeryo sa iyong kaharian. Tulungan mo kaming tapat din sa aming pagbibigay sa iyo ng aming mga tithes and offerings. Maging tapat kami sa pagbibigay ng aming lakas, oras para ipakilala ka kung nasan man kami, sa campus, community, or corporate place. Gamitin mo kami para makapag-make disciples na susunod din sa iyo, Panginoong Yesus. Panginoon, gamitin mo ang aming tahanan, aming pamilya, aming trabaho, aming negosyo, aming paaralan at lahat ng meron kami para sa iyong kaluwalhatian. Hayaan mong makita ng mga tao na hindi lang sa aming salita, kundi sa aming pamumuhay, na kami ay tunay ng pag-aari mo. Mula sa araw na ito, pinipili naming mabuhay hindi para sa aming sarili, kundi para sa iyo. O Diyos, sa iyo ang aming puso, sa iyo ang aming buhay, sa iyo ang aming kinabukasan. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasalamat. In Jesus' name.